ang nagsipag, may ginhawa, kailanganin pagbayuhin natin sapat na kaalaman, tumuklas at umangat. Kung ang galing sa pagkakalabaw ay patuloy na iangat, kabuhayan ng magsasaka ay kasamang uunlad. Di ba't ito ang ating pangarap, mithiin noon pa man ang pagyamaning biyaya, alay ng kalabaw. Ano pa nga ba? Di ba't sa ating kamay pa rin nakasalalay ang pag-unlad at tagumpay? Kaya't sikapin, kaya't hanapin dagdag talino't kaalaman sa pagyabong ng aghaw. Kung produksyon ng karne't gatas ay patuloy na iangat, kalusugan ng mamamayan ay bubuti pang wagas. Di ba't ito ang ating pangarap, mithiin noon pa man ang pagyamaning biyaya, alay ng kalabaw. Tayo na't magsipag, magnegosyo't magtagumpay. Ikaw, ako, kayo, tayong lahat. Kung ang galing sa pagkakalabaw ay patuloy na iangat, kabuhayan ng magsasaka ay kasamang uunlad. Di ba't ito ang ating pangarap, mithiin noon pa man pagyamaning biyaya, alay ng kalabaw. Kung produksyon ng karne't gatas ay patuloy na iangat, kalusugan ng mamamayan ay bubuti pang wagas. Di ba't ito ang ating pangarap, mithiin noon pa man alay ng ating kalabaw. Kalabaw, kalabaw. Mahalaga ang pangkabuhayan sa pag-unlad ng bawat pamilya at komunidad. Sa unit na ito magsisimula ang pagyabong ng ekonomiya at kabuoang kaunlaran ng bansa. Kayang tustusan ng isang malusog na kabuhayan ang pang-araw-araw na pangangailangan habang pinatataas nito ang antas ng pamumuhay ng pamilya. Ganito ang lundo ng gawaing negosyo sa pagkakalabawan. Sisiguruhin nito ang araw-araw na kita samantalang patuloy na pinalalakas ang kalahok bilang paghahanda para sa mas malawak na merkado. Pero ano nga ba ang programang salig sa kalabaw na tinatawag na Carabao Base Enterprise Development o CBED? Paano ito makatutulong sa pamilya at sa bayan? Paano magkakaroon ng matiwasay na pamumuhay sa pamamagitan nito? Ang CBED ay isang panlipunang programa na may pangarap
na pagsamasamahin at pakilusin ang mga idea at resources ng mga magsasaka, LGU, ahensya ng pamahalaan, NGO at negosyante. Layo ng programa na maibsan ang kahirapan sa lipunan, maiangat ang antas ng nutrisyon, magkaroon ng pantay o makatarungang kita at kapangyarihan para mapamunuan ang sariling pagunlad. Ang SIBED ay salig sa pag-aalaga at pagninegosyo gamit ang kalabaw. Paano makatutulong sa pagunlad ng pamilya at bayan ang ramang SIBED? Ang mga sangkap na ito, kung pag-uugnayin, ay makabubuo ng isang pagkilos na tungo sa pambansang kaunlaran. Ang tao at komunidad ang magiging tagapagpadaloy ng mga gawaing pagpapabuti sa kalidad ng kabuhayan. Ang kalabaw ang magiging kasangkapan ng pagunlad habang pinatataas ang lahi ng native na kalabaw. Samantalang ipinakakalat naman sa mga kanayunan ang lahi ng purong kalabaw. Ang teknolohiya ang panggagalingan ng mga pinagbuting pamamaraan sa pag-aalaga ng kalabaw at pagpoproseso ng mga produkto mula dito. Ang magpapasya sa tagumpay ng mga naunang gawain ay ang pagpapatatag ng mga negosyong salig sa kalabaw, katulad ng paggagatas, pagsasapamilihan ng karne at katad, at ng mga produktong gawa rito. Bukod dito, ang lakas ng kalabaw bilang pantrabaho o pangkaryada ay hindi rin matatawaran. Ano ang mga estratehiya para sa matagumpay na SIBED? Ang bahagi ng PCC ay ang hikayatin para magkaisa ang mga may-ari ng kalabaw at bumuo ng kooperatiba o asosasyon. Paramihin ang mataas na uri ng lahi ng kalabaw. Pag-usayan ang kapasidad ng mga mamamayan na maging bahagi ng mahalagang panlipunang gawain. Lumikha ng mga angkop at dekalidad na produkto at tulungan ang mga kooperatiba na makipagkumpetensya sa merkado sa larangan ng pangungulekta, pagpuproseso at sa pagsasapamilihan ng gatas. Samantalang ang mga kalahok ay inaasahang maglaan ng mga kinakailangan upang maitatag ang negosyo salig sa pagkakalabaw at aktibong makilahok sa mga gawaing pagpapaunlad ng kaalaman tungkol sa wastong pangangalaga ng kalabaw at pagninegosyo. Sisiguraduhin ng mga SIBED coordinators ng PCC sa mga panrehiyong sentro nito na ang programa ay masinop na maisasagawa upang matiyak ang pagtatagumpay nito, lalo na ang mga kalahok dito. Sa pamagitan mula sa bulwagang pambalitaan ng Department of Agriculture, Philippine Carabao Center, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, kakalabawan. Maligayang pakikilahok sa ating webinar series na pinamagatang Gabay sa Wasong Pangangalaga ng Gatasang Kalabaw. Sa ngalan ng bumubuo ng DAPCC, nais naming pasalamatan ang lahat na nakikibahagi sa ating webinar o online seminar. Bahagi po ito ng proyektong Kara-aralan ng DAPCC. Ako po ang iyong lingkod, Chrissy Everett Padre, na magsisilbing webinar host. Good day, Ri! Kakalabawan, maligayang pakikilahok po sa ating pong webinar ngayong pong araw na ito. Kumusta po kayong lahat? Ayan, I hope nasa mabuting kalagayan po tayo. Pagkatapos po ng dumaang bagyo, sana po ay safe po tayong lahat. Ayan, so isang amazing morning na naman po ang hatid namin sa inyo. Dahil ngayong pong umaga na ito ay tatalakayin po natin ang mga programa at serbisyo po na inihahatid po ng DA Philippine Carabao Center. So sa amin po mga avid followers, Facebook page followers, na lagi po may katanungan kung paano po ba sila magiging parte ng programa ng PCC, now is the right time to ask those questions kasi ngayon po ay masasagot na ang inyo pong mga katanungan. Ayan, so para po sa ating mga Facebook viewers, inaanyayahan po namin kayo mag-join sa ating pong webinar via Zoom para po mas maging malinaw ang video at audio po ng ating pong webinar.
Sa Zoom app naman po sa ating po mga participants ay meron po tayong question and answer tab para po masiguro na ang bawat katanungan o suggestion po ninyo ay aming pong mababasa. Pero bago po tayo magsimula, syempre nais po muna nating i-welcome ang lahat po ng ating viewers. So kung kayo po ay nanonood po ngayon, mangyari lamang po mag-greet po kayo at pakibanggit ang inyo pong location para naman ma-acknowledge po namin at malaman kung hanggang saan ba nakakarating ang ating pong Kara-Aralan webinar series. Ayan, so magbasa po tayo ng mga greetings, no? Ito na po, marami na po tayong greetings. At nais po naming batiin ng isang magandang umaga ang ating pong mga viewers from LGU Calauag. Good morning po sa inyo. Gayon din po sa ating po mga manonood na nasa Southern Leyte State University, Bontoc. Ayan, good morning, Sir Jandy Nable at sa inyo pong mga kasamahan. Ganon din po sa ating pong viewer from Isabela State University. Ayan. Good morning po sa inyong lahat dyan. At sana po ay naging maayos na po ang inyong kalagayan pagkatapos po ng bagyo. Ganon din po. Nais po naming batiin ang ating po mga viewers din from Southern Luzon State University, Tayabas City Campus. Magandang umaga po sa inyo dyan. Gayon din po sa ating pong viewer from Southern Leyte State University Bontoc Campus. Ayan, marami po tayong viewer ngayon mula pa sa Southern Leyte State University. Gayon din po sa ating pong viewer from Baliwag City. CAPSI Chairman, ayan, magandang umaga po sa mga membro po ng inyo pong kooperatiba, sir. Gayon din po, good morning sa ating pong viewer from Davao Oriental State University, San Isidro Campus. Good morning, Ma'am Malu. At gayon din po sa ating pong viewer from Sultan Kudarat State University. Ayan, ako, mukhang gising na gising po ang mga taga Davao at Visayas po natin ng mga viewers. Gayon din po sa ating pong mga viewers from the College of Agriculture, Isabela State University. Ayan. So bago po tayo magsimula, nais po namin paalalahanan ang lahat na kung kayo po ay nagnanais na makakuha ng e-certificate of participation para po sa webinar na ito, isa pong requirement po natin ay ang pagsasubmit ng response ninyo sa ating pong pre-webinar evaluation survey form. Maaari nyo pong ma-access ang form na ito sa pamamagitan po ng pag-scan ng QR code. Pakita nga po ang ating pong QR code sa ating pong screen at ang ating pong link din po ng pre-evaluation survey form ay makikita rin po sa ating pong comment section. Ayan. Pwede ba natin ipakita ang QR code ng ating pong webinar evaluation survey? Ayan. Pwede nyo na pong i-scan. At ito po ay isa po sa ating pong requirement para po kayo ay makakuha ng ating pong e-certificate of participation. Ayan. So muli, nais po nating i-acknowledge ang ating pong mga viewers. Mula po sa Zoom, nais po nating batiin ang ating po mga viewer from NEUST Gabaldon Campus. Good morning po sa iyo dyan. Ganon din po sa ating po mga viewers from Agusan del Sur State College of Agriculture and Technology. Ayan. So, dadako na po tayo sa pagsisimula po ng ating pong webinar. Pero bago po ang lahat, narito po muna ang ilang pong house rules at instructions upang maging mas maayos po ang takbo ng ating pong webinar. Para po sa ating house rules, siguraduhin po na kayo po ay may signal sa inyong lugar. Tiyakin po na fully charged ang inyong mga gadgets. Mas mainam na gumamit po ng headset upang marinig na mas malinaw ang webinar. Maglaan po na angkop ng oras para sa webinar. Instructions. Gamitin po ang Q&A at chat box kung mayroon po kayong tanong sa ating resource person. At sa pagbabahagi po ng anumang impormasyon na may kinalaman po sa ating tinatalakay na paksa. Magkakaroon po tayo ng question and answer portion pagkatapos po ng presentasyon. At kung nais naman po na muli niyong panoorin ang webinar na ito,
maaari po namin itong ipadala sa inyo pong email account, kasama pa ang iba pang mga impormasyon kapag kumpleto na po ang kabuuan ng ating webinar series sa gabay sa wastong pangangalaga ng Gatasang Kalabaw. Ito ay makikita rin sa ating Facebook page at YouTube channel ng DAPCC. At mamamahagi po kami ng e-certificate of participation sa mga registered participants na makatatapos po ng webinar episode na ito. Ayan. At bago po tayo magsimula, syempre nais po naming ipakilala ang ating pong resource person po sa umaga pong ito. Ang ating pong resource person sa umaga pong ito ay isang senior science research specialist ng ating pong DA Philippine Carabao Center main headquarters. Siya po ay nagsisilbi rin bilang National Carabao-based Enterprise Development Coordinator. At kabilang po sa kanya pong mga responsibilities ay ang mag-facilitate ng implementation po of various programs and projects such as the Milk Feeding Program, Carabao-based Business Improvement Network, and the Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty across the PCC network. Wala pong iba kundi ang ating pong bisita po ngayong umaga ito, Miss Teresa R. Sawi. Ayan. Good morning, Ma'am Teresa. Welcome po muli sa ating pong webinar episode. At kung hindi po nyo na itatanong, ay pangalawang beses na pong umuupo ng ating pong RP para po magpaliwanag ng mga programa at serbisyo po ng ating pong ahensya. Ayan. So, good morning, Ma'am Tere. Kumusta ka ngayong araw na ito? Magandang umaga. Yes. Magandang umaga, Miss Kay. At sa lahat ng mga naka-tune in ngayon sa webinar ng pinangungunahan ng Knowledge Management Division. Ayan. So, ang ating pong bisita po ngayon na RP ay isa po sa mga aktibo po na empleyado ng PCC kasi talaga naman sila po ay busy lalong-lalo na po sa pag-organize ng ating mga cooperatives. Ayan. So Ma'am Tere, related dun sa ating pong mga kooperatiba, ilan na po bang kooperatiba ang inaasistihan po ng PCC? Sa ngayon, nasa 227 na ang cooperatives and associations na aktibong engaged sa Carabao-based enterprise. Ayan. Miss Tere, based on your experience, ano ba yung sa tingin mong kagandahan ng pagiging parte ng mga kooperatiba na to sa ating pong programa? Ay napakalaga dahil sa ngayon, ang Department of Agriculture nire-require na nga na sila ay register sa PEDIS. At karamihan sa requirement ay organized. So, cooperatives ang binibigyan ng priority pagdating sa mga programa ng Department of Agriculture. Yan. So, pakatutukan nyo po ang kanya pong magiging presentation. Siyempre, sa mga nagnanais o talagang interesado po na maging parte po ng programa ng PCC, ay mapapaliwanag po sa atin ni Ma'am Tere ang kanya pong mga programa o ang programa po ng PCC na pwede nyo pong salihan. Ayan. So, Ma'am Tere, ready na po ba tayo sa ating presentation? Yes. Okay, sige po. You may proceed with your presentation. Okay, so una sa lahat, maraming salamat sa opportunity, no? Isang kagalakan na maibahagi po sa inyo lahat ang tungkol sa PCC, particularly ang mga programa at mga services na ipinoprovide ng PCC sa mga kliyente. Okay, bago ang lahat, ipapakilala ko muna sino ba talaga si PCC. So, ang PCC po, para sa mga hindi pa nakarinig, ang PCC po ay na-establish through RA 7307 or tinatawag na Philippine Carabao Act of 1992. Ito ay para pangalagaan po, paramihin at isulong ang kalabaw na pinagkukunan po ng karne, gatas, pantrabaho sa bukid at ng balat. So, narinig nyo naman po siguro kanina, no, dun sa mga songs na ipinili. Yan po yung pangunahing mandato po ng PCC. At bukod po dyan, meron pong DA Administrative Order number 9, Series of 2008, na sinasabi doon na ang PCC po ang National Lead Agency for Livestock Biotechnology Research and Development ng Department of Agriculture. At bukod dyan,
meron pong bagong batas. Kung hindi nyo pa po narinig, kapipirma lang po nito ng ating mahal na Pangulo noong September 25. Meron pong RA 12308 or Animal Industry Development and Competitiveness Act. Ano po ba ang sinasabi nitong batas na ito? So itong batas na ito, pinapalawak pa po ang mandato ng PCC. So hindi lang Kalabaw po inaatasan po ang Philippine Carabao Center na manaliksik at magpaunlad ng iba pang kahayupan bukod sa Kalabaw. So doon sa batas na yon, nung binasa ko yung definition of terms, ang animals na binabanggit dito ay livestock, poultry, dairy, at maging ang companion animals. So ang PCC daw po ang mananaliksik at magpapaunlad ng mga nasabing animals. And also, PCC will develop and implement strategies and may undertake animal vaccine and biologics research and development. Meron din pong portion or section ng batas na iyon na sinasabi doon sa nutrition program and milk feeding program of the government na ang PCC, kasama po ang NDA or National Dairy Authority, ang siyang mangunguna upang masiguro po na ang mga local dairy farmers ang magiging source ng gatas para sa mga feeding program ng gobyerno. Ito naman po ang mission and vision ng PCC. So, ang vision po ng PCC, maging pangunahing institusyon pagdating sa pananaliksik at pagpapaunlad tungo sa sustainable growth, sustainable na pag-unlad ng livestock industry. At ang mission naman po ay maiangat ang pangkalahatang sitwasyon at kakayahan ng lahat ng may taya pagdating po sa industriya ng paghahayupan. Ang DAPCC po ang siyang nangunguna po pagdating sa Carabao Development Program at meron pong 3 pangunahing programa under the Carabao Development Program or CDP. Ito po yung tinatawag natin na Genetic Improvement Program or GIP. Ang layunin po ng GIP ay mapataas ang lahi ng mga kalabaw po, dahil sila po yung magiging source ng maraming gatas at karne. At meron din po tayong Research for Development or R4D na programa kung saan ang pananaliksik po ay merong mga areas po ng research na ginagawa po ang PCC. Nandiyan po ang animal breeding and genomics, animal reproduction, animal health, animal nutrition. Meron din pong product development and also policy research and social research. At pangatlo naman po, at para sa amin ito yung pinakamahalaga, ang pinakalayunin talaga ng programa ng PCC ay makapag-establish tayo ng mga iba't ibang negosyo sa Kalabaw. So nandiyan po ang Carabao-based Enterprise Development Program na yun nga po ang sabi ko, magkaroon ng maraming negosyo, mapaunlad ang mga existing pa ng mga negosyo na salig sa Kalabaw. At in relation to the programs na mention ko, meron po syempreng mga serbisyo na ipinoprovide po ang PCC. Kasama dyan ang Artificial Insemination or AI, merong Bull Entrustment Program, Frozen Buffalo Semen Distribution, Dairy Buffalo Dispersal, mga Technical Assistance and Extension, Market and Enterprise Development Assistance, Visitor Assistance, Knowledge Products Dissemination, Laboratory Services, at mga pagsasanay po ng technicians and farmers. So isa-isahin nga po natin ang mga serbisyong ito. Una po ay ang artificial insemination. Ito po ay isinasagawa ng PCC pero hindi sa regular na basis dahil meron po kami mga katuwang na mga AI technicians from the LGU. And also, meron din po kami mga trained private village-based AI technicians or VBAITs. So, ipinopromote po namin na ang serbisyong ito ay ma-provide ng mga VBAITs kasi ito ay source ng kanilang income.
Ano ba ang artificial insemination? So, ang artificial insemination po ay tool or instrumento para maparami ang kalabaw sa kanayunan, yung may mataas na lahi, no, para maging source ng milk and meat, para karagdagang income ng ating mga magsasaka. Ito po ay kapag pinovide ng ating mga bibait, sabi ko nga ito ay pinagkukunan ng kanilang kita, may kaukulang bayad or fee. Depende po sa market price or prevailing market price ng isang lugar. So, nagre-range ito from 300 pesos to 1,000 pesos. At kung minsan naman po ay nagre-request din po ang LGU sa PCC at mga farmers para mabigyan sila ng ganitong serbisyo. Kapag LGU po ang nagre-request, ang proseso ay tumatagal ng 3 to 7 days. At kapag ang farmer naman po, mabilisan ang response syempre ng PCC. Within 30 minutes, nakakapag-respond po kami. Ito naman po ang Bull Entrustment Program. Ito ay programa to complement yung artificial insemination service. Alam naman po natin na merong mga areas pa rin na hindi naaabot ng artificial insemination service. So sa mga lugar na yon ay nagpo-provide po ang PCC ng superior bull na bulugan na ang layunin din naman po nito ay paramihin ang mga kalabaw na merong mataas na lahi po, no. Ito po ay pinagkakakitaan din po ng mga bull handlers. So usually depende po dun sa kalakaran sa lugar, maari pong maningil ang isang bull handler. And pwede pong mag-request din po ang mga cooperatives kung maraming pong kalabaw, babaeng kalabaw dun sa kanilang area at gusto nilang mabilisang mapadami ang mga kalabaw, pwede po silang mag-request ng bulugan. Ang LGU din po ay nagre-request din po sa PCC at usually nagtatagal po yung process ng 11.5 days. Ganon din po sa mga farmers. Tapos sasabihin nyo, bakit ang tagal? 11.5 days, no? Kapag po kasi animals, meron po mga requirement yan bago ma-release. Hinahanap dyan kadalasan ang animal health certificate. Kailangan din po makapag-produce ng papel na tinatawag na animal vaccination certificate. Kailangan din po ng shipping permit, syempre. At kailangan po ng approved na animal transfer request. Kasi pag animals po yung pinag-uusapan, kailangan po ng necessary documentation at kailangan alam natin na quality talaga yung kalabaw na inilalabas. At pangatlo po, meron pong frozen buffalo semen distribution kami tinatawag po, no? Ang PCC po, particularly PCC at CLSU, PCC at UPLB, and PCC at CMU, ay merong mga semen processing laboratory. So doon na po produce at pinaprocess po ang mga semilya. Semilya po ang ginagamit para makapag-serve po ang mga AI technicians. Kailangan ng semilya for artificial insemination service. So yung mga napoproduce na semilya dinadala dito sa semen bank sa national headquarters para sa systematic distribution. Usually, dinidistribute po ito sa regional centers, sa LGU, BIBAIT, and provincial veterinary offices. Usually naman po, kapag itong mga offices na to ang nag-request, mabilisan lang din po mag-respond ang PCC. Within 55 minutes po, nakakapag-respond po kami. Next po ay provision of superior breeding animals. Ito naman po ay depende po sa availability po ng animal dito sa PCC farms po, no? Limited lang po talaga ang inventaryo ng kalabaw sa PCC farms. Pero kapag meron pong available na stock, ang provision po ay based on case to case and first come, first serve basis. So, ang priority po sa pagbibigay ng superior breeding animals ay nakadepende kung interesado ba talaga yung farmer or yung requesting party at capable ba talagang bumili. So ito po ay binibili po kapag meron pong available po sa
farm. At syempre, hindi lang yung requirement na yan, syempre tinitingnan din namin kung kaya ba talaga mag-provide, alagaan nung bumibili yung kalabaw kasi sayang naman superior breed ito tapos baka mapabayaan. So kailangan tinitingnan din namin kung kaya ba talagang mag-manage ng animal. So usually tumatagal po yan ng 10.5 days kapag merong nag-request at nag-signify ng interest. Bakit po 10.5 days? Sabihin nyo, matagal na naman, no? So, animal na naman po kasi pinag-uusapan. Meron pong mga requirements yan. Like yung sinasabi ko nga po, animal health certificate, vaccination certificate, shipping permit, at yung pong animal transfer request. Ito naman pong dairy buffalo dispersal. So, ano naman yung kaibahan nito, no? Ang PCC po usually ay bumibili rin po ng stocks sa labas. Mga crossbred animals, bumibili po ang PCC para maipamahagi sa mga interesadong kliyente, no? At usually, ang priority po namin dito sa programang ito, yung mga members na ng cooperatives and associations, especially those na meron na pong experience sa pagmamanage po ng dairy buffalo business or community-based enterprises. Again, dahil limited lang po ito, bumibili lang po si PCC sa mga assisted naming cooperatives, sa mga communities. This is being provided based on a first served basis. And depende rin po ito sa magiging resulta ng evaluation ng PCC. So, ine-evaluate po namin ang kakayahan po ng kooperatiba na mag-manage ng business. At kapag nakapagbigay po sila ng list ng kanilang members na qualified na mag-alaga ng kalabaw, tinitingnan pa rin po namin yon kung ready ba talaga yung kliyente. Meron ba siyang area for forage production, a source of feeds ng animals. And tinitingnan din po namin, meron ba siyang area for animal housing. Yung kuryente at tubig ay importante rin po sa negosyong kalabaw po, no? So, isa po yun sa mga tinitingnan sa evaluation. Next po ay pagsasanay ng mga technicians and farmers. Meron pong dalawang klase ito, no? Ito pong unang i-discuss po is the on-site or face-to-face na training for technicians and farmers. Usually po ay sumusulat po yung mga interesado or pwede rin pong makipag-ugnayan directly sa mga regional centers, training coordinators para malaman nyo po ano bang training yung available dun sa regional center ng PCC. So kadalasan ang mga pa-training naman po ng PCC ay related sa animal reproduction, animal nutrition, animal health, forage production, cooperative development, dairy production, processing, and marketing. So kung magre-request po kayo, makakapag-respond po kaagad ang aming mga regional centers within 2 to 7 days. Kasi usually naman meron ng calendar of training or training calendar ang ating mga regional center. Ito naman po ay pagsasanay na online or katulad nito, webinar. So ito, compared dun sa on-site or face-to-face, mabilisan lang po ito, no? Kailangan nyo lang po mag-register kapag nakita nyo na po yung announcement sa social media ng PCC, ay magre-register lang po kayo online and meron po dong registration form na kailangan nyo pong i-fill out and also the pre-webinar questionnaire na kailangan nyo pong sagutan. At kapag nasagutan nyo naman po yon, bibigyan na po kayo ng notification na pwede po kayong mag-attend sa webinar. So within 3 days, kaya po namin yung i-provide. Next po ay technical assistance and extension. Meron po kami mga staff, ang PCC Regional Centers, ang National Dairy Business Hub ay merong mga officers na pumupunta sa field para magbigay ng assistance, usually in a form of mentoring and coaching, one-on-one sa mga farmers, at ganoon din po sa mga officers ng cooperatives.
Usually po, ang binibigay na mentoring ng ating mga staff ay more on animal reproduction, animal nutrition, animal health, forage production, feeding systems, mga issue sa cooperative, paano bang mas strengthen ang cooperatives, and then dairy production and processing. Meron din po mga laboratories po, no, ang particularly dito sa national headquarters na nagpo-provide po ng services sa clients. Ang amin pong animal breeding and genomics section ay nag-a-analyze po ng gatas. Pero ito ay limited dun sa mga naka-enroll na sa milk recording and performance testing. So usually ang tinitingnan ng aming section na nag-a-analyze ng gatas ay yung milk fat percentage, milk protein percentage, lactose, total solids, and somatic cell count. And bukod dyan, yung mga involved sa pagsusupply ng gatas sa milk feeding program, importante po kasi na na-analyze yung quality. So, nagpo-provide din po ng service ang PCC pagdating doon sa pagtetest ng gatas kung nagko-comply pa sa standards ng Food and Drug Administration. So, meron kaming tinatawag na Carabao Enterprise Development Section na nagkakandak nitong milk quality testing. And then, yung aming production, nutrition section ay nag-a-analyze din po ng feedstock. Particularly para malaman yung nutritive value ng feeds and forage samples. And then, finally, meron po kaming biosafety and environment section na ang pangunahin naman po kasi nilang layunin ay to maintain a disease-free environment and to control the possible outbreak ng diseases, no? So, usually, nagko-collect sila ng mga fecal and blood samples to do the test. At pangsampo yung mga knowledge products po, no? Meron kaming knowledge management division. So, nandito yung team na Miss K. Nagde-develop sila ng mga IEC materials, both the printed copy or hard copies and also electronic copies, no? Na pwedeng mabasa ng ating mga clients. Usually, tungkol sa mga technologies ito, no? Tsaka sa mga programa ng PCC, ano ba yung mga naging benefits ng programa ng PCC at ng mga technologies na na-develop. So, kung printed copies po yan, ang gusto nyo i-request, syempre, susulat lang po kayo sa PCC. Pero pinakamabilis po, no, kung kayo naman po ay may access sa internet, accessible din po yung mga electronic copies. So, punta lang po kayo sa PCC website, makikita nyo po doon yung knowledge portal. Pag clinic nyo po yon, makikita nyo na po yung mga available materials. Pwede nyo pong basahin, pati yung mga business portfolio analysis, meron po doon. Next naman po, kami po ay, syempre, merong visitors assistance officer na tinatawag na nag-a-assist sa lahat ng mga bumibisita sa Philippine Carabao Center. So usually ang pag-a-assist dyan, nagbibigay kami ng mga 10-minute film showing about PCC and then tinutour po namin sa facilities ng PCC. Particularly sa aming gene pool, milking parlor, milk processing plant, and milk creme para makita nyo po yung kabuuan ng ano bang nangyayari sa Dairy Carabao value chain. And lastly po, meron po kami tinatawag na Market and Enterprise Development Assistance. So, pag nagpunta po kayo sa regional centers, nandyan po yung ating tinatawag na Carabao-based Enterprise Development Coordinators or CBED Coordinators. Na kung kayo po ay may katanungan, paano bang magtaguyod, paano bang paunlarin pa yung mga negosyo namin sa Calabao. Kadalasan po ang mga tanong dyan, ano ba talaga ang standard pagdating sa gatas? Ano ba yung pwede namin gawin para ma-improve yung brand and logo? Ano ba ang dapat na pagpipresyo namin sa aming mga produkto? Paano ba mag-record para malaman namin kung talaga bang kumikita yung aming negosyo?
At paano bang magsulat kasi gusto namin mangutang, gagawa kami ng business proposal. So, kadalasan yun yung hinihinging assistance ng mga clients po, no? Makipag-ugnayan lamang po kayo sa mga CBED coordinator sa regional centers at maging dito sa National Dairy Business Hub para kayo po ay matulungan. So, depende po sa inyong request at tumatagal po ang proseso ng 1 hanggang 30 araw. Depende nga po. Lalo na kung yan ay business proposal, syempre mangangailangan ng mga datos, no? At araw ng pagsusulat bago siya matapos. So, yun lamang po at kung kayo po ay nais na makipag-ugnayan sa aming regional centers, meron po kaming 12 regional centers sa ngayon at isang National Dairy Business Hub dito sa Nueva Ecija. So, sa Region 1 po, nandyan po ang PCC at MMSU. Particularly, ang ina-assist po niyan ay ang provinces of Ilocos Norte and Ilocos Sur. Sa provinces naman po ng La Union and Pangasinan, nandyan po ang PCC at DIMSU. Sa Region 2 po, nandyan ang CSU, PCC at CSU. At Region 3, PCC at CLSU. Pag Nueva Ecija po, National Dairy Business Hub. Pag Regions 4A, 4B, and Region 5, ang PCC at UPLB po ang pwede niyong kontakin. Sa Region 6 naman po, PCC at WVSU. Kapag Negros Island, nandiyan ang PCC at LCSF. Region 7, PCC at USF. Pag Region 8, PCC at VSU. Region 9, PCC at MLPC. Pag Region 10 and 13, PCC at CMU. Region 11 and Region 12, PCC at USM. Ang BARM po ay pinaghahatian ng PCC at USM and PCC and MLPC. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung meron po kayong mga ilang pang katanungan, lalo na kung detalye po kung paano po yung mga services na yan sa inyong lugar, magtungo lamang po kayo sa regional center na nakakasakop po sa inyong area. Again, thank you. And kung meron po kayong katanungan, pwede nyo pong i-post ngayon dyan sa ating Facebook page. Ayan, maraming salamat, Ma'am Cheryl, sa pagpapaliwanag po ng mga programa at serbisyo po ng Department of Agriculture, Philippine Carabao Center. And habang naghihintay po tayo ng katanungan, open na po tayo para sa ating Q&A portion, ay nais po namin muling i-acknowledge ang ating pong mga manonood. So mula po sa FB Live, ay nais po naming batiin ng isang magandang umaga ang ating po mga viewer from PCC Calawi Carabao Milk Farm. Magandang umaga po sa inyo dyan, mga kasamahan po natin sa Calawit. And also sa ating pong mga kooperatiba, miyembro ng kooperatiba po ng Bantog MPC, Ma'am Ana Marie, good morning po sa inyo at sa inyo po mga kasamahan. Ganon din po sa ating po mga viewers from Pampanga, Bukidnon, Marawi, at Lubao, Pampanga, ang ating pong mga kooperatiba po doon. At ang ating pong mga viewer pa na mula sa New Era University College of Agriculture. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ganon din po sa ating pong viewer from Kawayan, Negros Occidental, Batangas. At ang ating pong viewer from Oriental Mindoro at Lukban, Quezon. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At sa ating din po mga kasamahan na nanonood po sa ating pong Zoom, ay magandang umaga rin po sa inyo mula po sa Region 3, si Sir Angelino. Magandang umaga po sa inyo dyan. Gayon din po ang viewer po natin from University of Science and Technology of Southern Philippines, Claveria. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Yan. So kung meron po kayong katanungan, ay pwede na po kayong magtanong. Pero habang naghihintay po tayo ng katanungan, ay ako po muna ang magtatanong sa ating pong resource person po. Ayan. So nabanggit po nyo, Ma'am Tere, na tayo po ay
open para maging partner natin ang mga cooperatives. So ang akin pong tanong, paano po ba natin sila magiging partner? Ano po ba yung unang hakbang para po sila ay maging kapartner ng PCC? At kung sila naman po ay hindi kooperatiba, halimbawa association pa lang sila ba ay qualified? Yan. Para dun sa unang tanong, no? Siyempre, dapat makipag-ugnayan sa kung saan bang regional center sila um, naaabot or sino bang regional center yung nakakasakop dun sa area nila. So, sabi ko nga po kanina, meron tayong mga Carabao-based enterprise development coordinators sa iba't ibang centers po ng PCC across the Philippines. So, kapag kayo po ay nakipag-ugnayan, tanongin niyo po ang coordinator kung anong particular na programa yung gusto nyong o service ang gusto nyong i-avail. Usually kasi kapag buo na yung kooperatiba at meron ng kalabaw, ang tinatanong nila ay more on the marketing side. Okay? Pagdating sa mga product standards, yan yung mga tanong nila, ano ba yung pwede nilang gawin para ma-improve pa yung kanilang produkto. At kung association naman, yes po, very open po kami. Both cooperative and association. Pero ina-encourage po namin na ang mga association ay ma-transform unti-unti into cooperative kasi kung babasahin natin yung batas ng CDA, ang cooperative talaga yung merong capability na magnegosyo compared sa mga associations. Alright. Okay. So, yung pong mga interesado po dyan, no? Kung kayo po ay isang association pa lamang, ayun, pwede po pala kayong mag-apply. Ayan. At sa mga cooperatives naman po, ay syempre, open na open po ang PCC na magbigay po ng assistance sa inyo, lalong-lalo na po sa ating pong marketing aspect. Ayan. So, ito naman, no, Ma'am Tere, kasi ito talaga very ano na to, ilang beses na kaming tinatanong sa mga ganitong question, lalong-lalo na po sa ating pong chat sa ating pong Facebook page. Ayan. Tayo po daw ba ay nagbebenta ng kalabaw? O paano ba sila makakakuha ng kalabaw from PCC? Pagdating sa pagbebenta, yes, pero sabi ko nga kanina, limited kasi ang stock sa farm ng PCC. Okay. So, depende sa availability, pwede silang makabili. Basta mag-signify ng interest na gusto nilang bumili. Pero kung ako sa kanila, nagbebenta rin kasi yung mga cooperatives and associations na merong mga kalabaw. Pinakamabilis yon kung gusto nila. Magtanong-tanong sila sa mga cooperatives na interesado sa pagbebenta ng crossbreds. Usually crossbreds kasi yung nabibili sa labas. And talking about yung selling ng ating mga kalabaw, meron po ba tayong idea ngayon magkano na ba ang price range? Halimbawa, kung tayo po ay bibili ng isang crossbred na kalabaw. Sa ngayon, depende talaga siya sa area. Ang PCC rin po ay kapag namimili kami ng kalabaw, nagka-canvas kami. Usually, 3 yung tinatanong, ano ba ang presyo ng kalabaw sa lugar na ito. Pero kung tatanungin nyo po, magkano na dito sa Nueva Ecija, nagre-range na po yan ng 80 to 85,000 kapag po crossbred. Pag may record po yan at mataas na talaga yung lahi, mas mataas pa po yung presyo. Kaya, ina-encourage namin lahat na nag-aalaga ng kalabaw, i-ensure nyo po na may record po yung inyo pong kalabaw, no? Production, tsaka yung performance record, dahil mas mataas po talaga ang presyo kapag may record ang kalabaw. Ayan. So, kung kayo po ay nagnanais na bumili ng kalabaw, pwede po kayong tulungan na i-connect po sa ating pong mga dairy farmer na nagbebenta, no? So, yung pong mga katanungan po namin na madalas sa chat, ayan, yan na po ang sagot sa ating pong mga tanong. Okay. So, eto po, meron po tayong tanong dito, Ma'am Tere. Kasi kanina nabanggit mo na meron po tayong mga pagsasanay na ino-offer, no? Ito po, ang kanya pong question ay, isa daw po kasi siyang 4th year student from CLSU. At nais po niyang tanungin kung sila daw ba ay pwede ring mag-avail ng ganitong training.
Yan. At interesado po talaga daw po sila kung paano daw po sila magiging makasali sa inyong ganito pong pagsasanay. At kung pwede naman daw po, paano daw po ang proseso? Yes, pwedeng-pwede, no? Kahit mga estudyante. Lalo na kung makikita nyo na online naman yung trainings na available, madali lang, no? Pero kung gusto nyo na face-to-face, sumulat lamang kayo sa PCC through our executive director at sabihin nyo doon sa sulat kung anong particular na topic yung gusto nyong pagdaanan na pagsasanay. At magre-respond naman ng PCC din sa inyong sulat. Yan. So, sa ating pong mga students, ayan, so narinig po ninyo, no? Kung kayo po ay nais na magkaroon ng pagsasanay, ay makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin. Pwede po kayong sumulat at i-address po ito sa aming executive director. Okay. So, another question po. Nabanggit niyo po kanina na tayo po ay merong semen bank or yung mga semilya na ginagamit po natin for AI. Ang tanong naman po dito ni Sir Mark, if isang private individual daw po ang bibili ng semilya, hindi po kooperatiba, ay magkano daw po yun? Lalo-lalo na, syempre gusto nila yung semilya na galing talaga sa magandang lahi. Ayan. So, paano daw po ba sila makaka-avail ng semilya? So, sa ngayon, dahil ine-establish pa lang natin yung ating RF, no? Para makapaningil talaga tayo sa mga semilya, pinakamabilis talaga ay makipag-ugnayan po muna kayo dun sa mga nabanggit ko. LGUs, cooperatives, and the PBOs. Habang hinihintay po namin pag-establish, hindi pa po kasi kami makasingil, pasensya na po. Inaayos pa po namin yung aming RF. Ayan, so actually maraming question dito na all about semen, kung paano daw ba sila makakakuha. Ayan, so saan daw ba pwedeng kumuha ng semilya ng AI, paano daw kung sila naman ay technician na nagpe-perform, paano daw sila mabibigyan ng semilya. Ayan. Okay, so unang-una niyo pong hakbang na dapat gawin ay makipag-ugnayan po kayo sa LGU. Yes. At yung mga PBOs. Okay, so I hope nasagot po namin ang inyong mga katanungan. Ito naman, no, Ma'am Tere, since pag-uusapan na natin yung mga semilya, syempre meron din tayong nabanggit mo kanina na tayo ay nagte-training ng mga AI technician. Paano ba natin, kung halimbawa ako ay isang private individual na gustong mag-training ng AI, kami po ba ay pwedeng mag-apply? Ano po ang dapat nilang gawin para po sila ay makapag-apply po doon sa training po natin ng AI? Opo, very open din kami sa mga private individuals na gustong mag-undergo ng AI training. Pwede po kayong dumiretso sa regional center din po kung saan sila yung nakakasako po ng inyong area or through LGU kasi meron din po mga LGU na nag-sponsor po ng AI training. At kung kayo naman po ay capable na magbayad, pwede rin po. Sulat lang po kayo sa PCC, sabihin nyo na kayo ay interesado at kayo ay willing na magbayad on your own para mag-undergo ng training. Usually ba, Ma'am Tere, magkano nag-range yung ating training fee for that? Per individual ay nasa 40,000 ngayon. 40,000. At yun ay good for 30-day na training. Na ano po yun, in-house sila, no? Hindi sila lalabas na 30 nandun days. lang sila for 30 days. Ayan, okay. So, dahil napag-uusapan na rin po ang pa-training, halimbawa naman, kasi ito ay madalas din tinatanong sa amin sa Facebook page, saan daw ba sila naman pwedeng magsanay ng pag-aalaga ng kalabaw? Ayan. Tayo daw marami ba yan. ay nagbibigay ng pagsasanay para mag-alaga ng kalabaw? Marami na pong nagbibigay ng pagsasanay ngayon. Bukod sa PCC, nabanggit ko kanina na kasama talaga yan sa regular na service ng PCC. Meron na rin po kami mga assisted cooperatives na nagpo-provide ng mga pagsasanay na hindi naman siya ganun ka-formal pero nagbibigay na rin sila ng mga certificates. Meron tayong tinatawag na mga learning sites kung saan pwede sila doon mag-undergo ng training. Meron ding mga farm school Yes. na accredited na ng ATI.
Yes. Ayan, no? So, I believe dito sa ating lugar, meron po tayo karamihan dito sa atin. Sa Nueva Ecija, meron na po tayo mga accredited na learning site. Isa na po dyan ay si Gieb na may farm school po sa Gimba. Meron din po tayo sa San Jose at Talavera. Yan. So sa ating po mga viewers na nandito lamang po na malapit po sa amin ay pwede niyo po kaming kontakin at pwede namin kayong i-refer doon po sa mga lugar na nabanggit kung saan pwede po kayo mag-undergo ng dairy farming training. Yan. Okay. Kanina Ma'am Tere, nabanggit mo ang tungkol sa laboratory services. Paano naman po halimbawa kung kami naman ay may private business na nag-aalaga kami ng mga siguro kalabaw o any ruminants like baka, ayan. Pwede din po ba kami na mag-avail ng ating laboratory services po na nabanggit niyo po kanina? Pwede rin naman makapag-avail, pero mas maganda bago kong mag-send ng, kasi samples talaga yung ina-analyze, ay makipag-ugnayan muna para baka kasi yung laboratory ay meron ding schedule, no? Ginagamit din kasi yan sa research ng PCC. So, kailangan mo nang malaman kung merong available schedule for the testing, and also kailangan ma-inform yung client. Meron kasing necessary preparation and packaging na ano ba, Para sa temperature. pagpapadala ng samples. Anong temperature yung Yes. kailangan para ma-preserve yung samples. Okay, ayan. So, narinig niyo po, no? Kung kayo naman po ay merong mga gustong ipatest, mga laboratory services na nabanggit po kanina, ay yun po, pwede rin po kayo magpadala po sa amin ng request. Okay? So, halimbawa naman, no, Ma'am Tere, kung ako naman po ay may negosyo na existing. Halimbawa, meron na akong mga produkto na ibinebenta, pero gusto ko rin magpa-assist pagdating po sa market and development service po natin. Pwede pa rin po ba? Kahit hindi po tayo parte ng programa pa ng PCC. Pwede, pero ang sinasuggest namin, kung hindi pa kasi kayo member talaga ng cooperative and association, dahil sila ang priority ng government programs and services, baka naman interesado rin po kayong mag-join, no? Yes. Kasi mas madali ang pagbibigay ng services ng gobyerno ngayon kapag organized group. Although, hindi naman namin sinasabi na kapag hindi kayo member, hindi namin kayo isa-serve. Siyempre, isa-serve din po namin kayo. Okay. But the key step is maging Organized. Ayan, okay. Ma'am Tere, di po ba marami na tayo mga dairy box ngayon sa buong bansa? Paano naman halimbawa kung kami naman gusto namin mag-invest na biglang maging dairy box partner? Possible po ba yun? Yes, lalo na kung kayo ay may kakayahan naman. At cooperative kasi talaga yung ating modality ngayon pagdating sa dairy box. So, gaya ng lagi kong sinasabi, mag-join po kayo ng cooperative, lalo na yung mga cooperative na merong capability to invest. So, doon po kayo mag-join. At kapag sila ay sumulat, i-assess lang namin kung kayang-kaya niya pala mag-manage ng business. So, mabilis lang yung magiging action ng PCC. Ayan, ano? Ang dami natin nabanggit ng mga opportunities. I hope kayo po ay mapukaw namin ang inyong interest na maging parte na po talaga ng kabuhayang salig po sa pagkakalabaw. Ayan. So, Ma'am Tere, baka meron kang message na gusto pang i-share sa ating pong mga viewers. Any final message for them? Kami po sa PCC, lalo na sa CBED na nag-assist po sa mga negosyong salig sa Kalabaw, ay open po kami. No? Huwag po kayong mahihiyang magtungo sa opisina po ng Philippine Carabao Center. Or tingnan niyo po yung website, meron naman pong contact details doon. Kahit sa cellphone ay sumasagot po kami. So, open po kami sa inyong mga katanungan, queries, mabilis po namin yung actionan. Ayan. Muli, maraming salamat po. Palakpakan naman po natin ang ating pong resource person. Ayan. At syempre ay hindi naman po namin ito maipapaliwanag mga buti kung hindi rin po sa tulong po ng ating resource person. At
sana ay hindi po siya magsawa na maging resource person po namin sa tuwing may pangangailangan po kami na mapaliwanag pa ng mabuti ang ating pong programs and services. Ayun. So yung pong nagtatanong kung ano bang email ang pwede po nating gamitin para maipadala po ang inyong request, ay sige po, isa-share po namin ang ating pong email ad. Paki-comment na lamang po sa ating pong chat box at sa ating pong comment section sa FB Live. Yan. So pwede nyo po ipadala dyan ang ating pong mga katanungan pa o kung kayo po ay nagnanais na maging parte po ng programa ng aming pong ahensya. So, bago po ang lahat, ay nais po namin muling paalalahanan ang ating pong mga kalahok na kayo po ay makakakuha ng e-certificate of participation para po sa webinar po na ito. At isa po sa requirement po na yon ay ang pagsagot po ng ating pong post-evaluation survey form. At ngayon nga po ay nakikita niyo po sa inyong screen, mangyayari lamang po na paki-scan po ang QR code po para po kayo ay makapagsagot na. At muli, isa po sa requirement po natin ay makapagsagot ng pre- and post-evaluation survey form para kayo po ay makakuha ng ating pong e-certificate of participation. Okay? At sa punto po ito, nais po namin gawaran ng pagkilala at bigyan ng certificate of appreciation ng ating pong resource person po sa umaga pong ito. So let me just read the citation. Department of Agriculture, Philippine Carbon Center awards this certificate of appreciation to Maria Teresa R. Sawit in grateful acknowledgement of her meritorious role as resource person in the Kara-Aralan webinar series entitled DA Philippine Carbon Center Programs and Services held on November 14, 2025 at the Philippine Carbon Center National Headquarters and Jinpu. Given this 14th day of November 2025 at the DAPCC National Headquarters and Jinpu, signed City of Muñoz, Nueva Ecija. Signed Lisa G. Batad, Executive Director 3 of the DA Philippine Carbon Center. Maraming salamat. At ako naman po ay meron ding magandang balita na gusto pong i-share sa ating pong mga viewers ngayong pong umaga na ito. Ang ating pong pinakakaabangan na Kara-Aralan Short Training Online Course Webinar Series. Ayan, kung makikita po nyo, paki-highlight nga po sa ating pong screen. Ito po ay ang kauna-unahang training online course na PRC accredited kung saan kayo po ay makaka-earn ng CPD points. Ang training course po na ito ay mayroong 7 modules at upon completion po ng ating pong 7 modules ay makaka-earn po kayo ng CPD points. At ano po ba yung mga course module po na under po dito sa ating pong training course? Uusapan po dito ang breeding and selection, estrus cycle and heat detection, proper housing, herd health management, management and record keeping, herd management, carbo-based enterprise development. So, ang ating pong short training online course ay open po para sa lahat po ng mga agriculturalists. So, lagi nyo po kami tinatanong, ma'am, meron po bang CPD points ang webinar po na ito? Ngayon po, eto na ang sagot po sa inyo po mga inquiries. Pero, naisang po namin i-emphasize, no? Ito po ay open lamang para po sa ating mga agriculturists at ito po ay first come, first serve basis. May maximum po tayo na participants at ito po ay open lamang sa 100 participants. At ngayon po ay pagkatapos po ng webinar na ito ay maaari na po kayong mag-register. So, unahan lang po ito, no? Pasensya na po kayo. Pero first 100 enrollees lamang po ang kaya po namin munang i-accommodate para po sa Kara-Aralan Short Training Course Webinar Series. Ayan. So, nais po namin paalalahanan, ano? Magtatapos po ang aming registration period on November 18
until 5 p.m. So samantalahin nyo na po ang ating pong Kara-Aralan Short Training Course dahil gaya nga po na nabanggit ko, ito po ang kauna-unahang webinar series na magbibigay po kami ng CPD points. Okay, so at this point po ay nais na po naming pasalamatan ang pamunuan po ng DAPCC sa pamumuno po ni Dr. Lisa G. Batad, Executive Director 3, Dr. Edwin C. Atabay, OIC Deputy Executive Director, at sa lahat po na bumubuo ng Knowledge Management Division, Information and Communication Technology Section upang maisagawa ang webinar na ito para sa patuloy pa rin na pagbabahagi ng kaalaman sa ating mga magkakalabaw at magagatas. At bago po kami magpaalam ay nais po namin i-promote ang mga website ng PCC tulad po ng virtual tour at Knowledge Portal. Ang Visual Tool po ay isang website na dinevelop ng PCC upang makita po ninyo online ang PCC National Headquarters, lalong-lalo na po ang mga pasilidad, katulad po ng mga laboratories at ang aming pong dairy farms. Ang Knowledge Portal naman po ay ang nagsisilbing online library ng mga makabuluhang babasahin na inililimbag po ng Knowledge Management Division ng PCC. Mayroon din po kayo makikita mga learning videos ng iba't ibang kalaman tungkol po sa pagkakalabawan. Nawa po ay samantalahin po natin ang mga website na ito na may dulot po na libreng kaalaman para po sa ating lahat. Ayan. So inaasahan po namin na marami po kayong natutunan at magsama-sama po tayong muli sa susunod pong mga paksa ng ating pong webinar series. Ako po ang inyong lingkod, Chrissy Ebert Padre, na bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, kakalabawan.